good morning. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ito po ang unicorn, si Brother Rafi, si Gagawad Pray. Malapit muli sa inyo para ating pag-usapan ang salita ng Diyos. Good morning po. Pakinggan po natin ang kantang ito. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangaramba dahil kasama ka. Ako'y laging may tiwala sa'yo, Diyos. Nalalagi ka sa'kin tuwing na pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. Kay dilim ng buhay ko noon, Jesus, sa paglakad ko'y tila laging nangangapa, ngunit nang ika'y aking makilala, saan man pumaroon ay kasama ka. Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. Good morning. Magandang umaga muli sa ating lahat. Habang hinintay po natin ang iba natin kasama, pakinggan muna natin ang awiting ito na hatid sa atin ni Brother Res Cortez. Saan man ako pumaroon, O Diyos, sa iyo'y mananalig akong lubos. Dumating mang lagi ang kalungkutan, ako'y di mo pababayaan. Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. Kristo, pangako mo'y Ayan po. di ako. Magandang umaga sa ating lahat. Happy Sunday to all of you. Saturday pa lang sa ibang lugar, pero sa oras na to tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo ay nakaabot sa araw na ito. Dahil nga mga kapatid, it's all because of the grace of God. Kaya magkakasama na naman tayo ngayong umaga ito. Good morning dito sa Asia. Magandang tanghali dyan sa Hawaii. Magandang hapon dyan sa Canada. Magandang gabi dyan po sa London. Magandang madaling araw po dyan po sa Riyadh, sa Saudi, sa Dubai, sa Qatar, dyan po sa Kuwait, at saka sa lahat po ng mga nanonood dyan sa ibayong dagat, saka sa malayong lugar sa ibang bansa, dyan sa Norway, opo,
po dyan po sa Canada. Magandang oras po sa ating lahat. Nawa ay biyayaan po tayo ng Diyos ngayong araw na to sa linggong ito. At ating pong makamit muli at madama ang provision ng Panginoon at yung paggawa o pagtrabaho ng Diyos sa buhay natin. Tandaan natin mga minamahal, mga kakope, napakahalaga ng bawat isa sa atin ay manampalataya, manalig lang sa Panginoon. In spite of the negative situations sa mga nangyayari ngayon sa ating pong paligid, na ang mga tao ay nanlalamig sa pag-ibig sa bawat isa. Pero salamat at nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon hindi po nagbabago sa kanyang pong pagmamahal sa ating lahat. Yan po, purihin ang Panginoon. Magandang oras sa ating lahat at sa oras na to ating pong binabati ang mga lahat ng mga nanonood na ang panalangin natin ay ang kasaganaan, kaayusan, kapayapaan sa bawat isa sa atin, na may pagkakaisa at may pagmamahalan. Sana pag-ibig na lang. Napakagandang kataga po yun, na sana pag-ibig na lang po ang lumalabas sa ating lahat, ng sa ganon less stress. Wala pong pasanin sa buhay, pero hindi po natin matanggal yung katotohanan na ang buhay po natin ay may kalakip na pagsubok. Ganyan po mga kapatid. So we need to stay positive para sa Panginoon. Kaya nga meron pong talata sa Biblia na nagsasabi, in everything give thanks. Katulad po ng awiting ito, give thanks. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Maraming salamat at nauna po rito ang aking buong kapatid, si Ate Los Buminda Asuncion Gonzales. Good morning po. At sumunod ang kanyang anak, Sermina Pascual, si Ria, nandyan po sa Talingaan. Good morning Ria. Kumusta sa mami mo? Sabi kumusta sa kanya, ha? Pwede, sabihin mo, ma, halika, manood tayo. Ayan, si Ria, one of the children that tinuturuan po natin dati dyan po sa Barangay Kasigit, Lao City. At can you imagine, ngayong pandemic, ngayon rin nagkita-kita. Maraming salamat sa Panginoon. Hello Mina PJ dyan sa San Nicolas, maraming salamat. Good morning Sir Raja Sanwani, Sir Isyo, magandang umaga sa iyo at happy birthday sa inyong anak na si Ann Teres. Ayan, Ann Teres Sanwani na nasa Amerika. Good morning and happy birthday po sa kanya. Pakisabi na lang po. Maraming salamat. And we have here Sir Andy Pascual Garo. Ayan po ang ating pong kasama sa PMFC. Opo, sa first mobile Provincial Mobile Force and Company dyan po sa Ilocos Norte Police Provincial Office. Magandang umaga sir. Good morning po. Pakikumusta na lang po ang ating mga kasamaan dyan po sa kampo, kay Sir Mela Jeronimo, kay Sir Wilson Sahagon, kay Ma'am Pilayo, kay Ma'am Ems, kay Sir Layugan, at sa lahat natin kasama dyan, kay Sir Asidera, lahat po kayo dyan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po Sir Andy, Sir Garo, maraming salamat po. Magandang hapon din po sa Canada. Kumusta po kayo dyan? Serial Sampayan, good morning and happy Sunday to all. Saturday pa lang sa inyo ngayon, pero salamat sa inyong pagbati. Maraming salamat, ingat ka palagi. Cheryl Sampayan, ayan po, ang isa sa mga pamangkin ko na nandyan po sa Canada. Opo, okay. Good morning everyone from Ria. A blessed Sunday, blessed happy Sunday to you, Pastor Rafi. May God bless us all. Amen. Thank you very much for that, Sir Rajes. From Bacalao, we have here Manang Mayrisa Marcelo Ako. Opo,
Namasal po kami kahapon dyan po sa bahay, sa tirahan ni Ma'am Maylisa Marceloaco. At pinabaunan niya kami ng napakaraming suha. Ayan. So maraming salamat po, Sister Maylisa Marceloaco dyan po sa Bacara. Kumusta kay Kuya Mario, kay Dixon, at saka kay Marjo. Okay, maraming salamat po. Magandang umaga po Ma'am Mildred Alonso Ramos. Magandang umaga rin po kay Engineer Ruli. Kumusta na po si Engineer? Maraming salamat po. Okay, so happy birthday. Isa pong pagbati galing po kay Ma'am Mildred Alonso Ramos. Ayan po, maraming salamat po. Nasabi na rin natin yan, nabanggit na rin natin patungkol sa birthday. Yes, good morning Wilson Tristan Labaw. At saka kay Ma'am Imelda Marcos Paguyo. Can you imagine that? Meron tayong Imelda Marcos dito sa barangay natin. Imelda Marcos Paguyo. Maraming salamat po. And I'm here also Manang Linda, Manang Lokring Katimbang. Magandang umaga po. Ganun din po kay Kuya Ding, sa lahat ng mga kasama dyan na nanonood, nagiginig. Maraming salamat. And I'd like also to address kumusta dyan sa Cagayan na Glenn. Kung nanonood ka ngayon, Glenn Katimbang, maraming salamat. So when it comes to birthday celebrants, happy birthday po kay Pastor Romel Calciente dyan po sa Bacara. Kay Pastor Romel Calciente, happy birthday po. Kay Jasper Sam Labutong dito po sa San Nicolas po yata ito, happy birthday po. Kay Rosemary Agustin, kay Errol Paulo, kay Paulo Reyes, happy birthday. Kay Alfier Calma, happy birthday din po. Kay sa ating pong inaanak kasal, si Brother Jeffrey Rabor. Ayan, happy birthday Brother Jeffrey Rabor and Gerald Villaluz. Ayan po. And happy birthday sa anak po ni Sir Raja Sanwani. Nasa Amerika po ngayon, si Teres Ann or Ann Teres Sanwani. Maraming salamat po. Good morning and happy birthday. May the Lord bless you with good health and more birthdays to come. Kakas Jeff Alonso, magandang umaga. Happy Sunday morning to you. And of course sa kanyang asawa, maraming salamat po. Glenda Simon, taga Barangay Gabo rin po ito. Siya, maraming salamat Sister Glenda Simon. Good morning. God bless you all. Mary Ann Biernes, dyan po sa dito sa Lawag. Di ko maalala kung saan siya. Anyway, thank you very much Ma'am Mary Ann Biernes for joining us. Welcome to our morning coffee devotion. God bless you. And from Hawaii, ayan po, Manang Ednaline Alonso with her husband, Konsehal Rudy Alonso. Ang mga kababarangay natin nandyan po sa Hawaii na sobrang suportado po ang mga programa dito sa ating barangay. Maraming salamat po sa inyo sa Kabit Association of Hawaii na pinangunahan ni Uncle Edmond at saka si Auntie Juicy Francisco. Maraming salamat po sa inyo. God bless you po. Naimbag nga aldawyo agan anad kay kankanayin dita kankanayin da kay kahararag sapay kumanga ti Diyos ilupas na dahil nga pandemya pamano kasta makawaya-waya tayo matlangan kin maramid tayo di tirumbang ente maramid tapos makatulungan tayo di iti ayayitan tayo ti biyag kastamat kankanayin tayo may kahararag ditong galmaysa kata tayo. Sonny Boy Bagay Dalere, good morning. Yes, and of course to our ipag Malin Castillo, good morning. Maraming salamat Malin at God bless you. Priscilla Laran Corpos, good morning. Happy Sunday morning everyone. Yes, mga excited na po tayo papunta sa ating mga churches. Pakikumusta lang po sa ating mga ministers, sa ating po mga pastors at panalangin palagi natin sila because they are mga preachers, pastors, ministers, mga elders, mga Sunday school teachers, mga spiritual leaders po natin. Sila po ang unang binabanatan ng diablo, kaya ipanalangin natin sila. Sister and Manang Casin Flodalisa Alonso Salvador, maraming salamat po dyan sa Marikina. Kumusta po kay Kuya Nelson? Okay, maraming salamat Sonny Boy.
Ingat ka palagi. Sana mabisita kita one of these days sa Sonny Boy dyan sa Lucky Sahil. Ingat ka palagi dyan. Emeline, blessed Sunday morning, Brother Rafi and everyone. Isublik amin ti Dayo, King Gloria, King Apo, Panagyaman, King Diyos, ta, Madina tayo pulos, baybayan, kalitan na. Thanks God, negative ang result ng swab test namin. Amen, praise God for answered prayer. Ayan po, Sister Emeline, sa Manila po, nagpa-swab test, negative po siya. Amen, thank you Lord. Thanks God, thanks God, cause negative ang result ng swab test namin. Salamat din sa prayers mo sa akin, sa prayers natin lahat. Okay, Sister Emeline, salamat sa Panginoon sa resulta ng yung swab test. Just always be positive when it comes to our pananaw sa buhay. Kailangan natin magtiwala at manalig palagi sa Diyos. Whatever happens to us, kailangan natin magtiwala palagi sa Kanya. Though we may have COVID-19 or not, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Let's stay positive. Pero alam natin na ang ating buhay, ang may hawak lang po ay ang Diyos. Kaya ingat tayo palagi, mga kapatid. David Asuncion Maningas Jr., magandang umaga. Ingat ka palagi dyan, pamangkin. Alam ko, napakarami ang iyong pinupuntahan, marami kang trabaho, busy ka. Alam ko, at maraming salamat at nandiyan ka pa rin. At merong oras pa na inilalaan para sa salita ng Diyos. Maraming salamat. Auntie Marilyn Raca Alonso, dyan sa Gabo. Blessed Sunday morning everyone, and to you, Pastor, and to all kakape. Maraming salamat. Sige po, sa mga hindi pa nagkakatimpla, magtimpla na po kayo. Kape po tayo. Kape sa akin, tsaka sa inyo, kada sa iba. Isama na natin dito ang milk tea, pati ang tsokolate. Sa mga gusto ng tsokolate, magkakaibang taste, magkakaibang brand. Pero ang mahalaga, tayong magkasakasama ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Good morning, Sonny Boy at saka kay David Maningas. Let us pray. Tayo na po yung manalangin. Mag-pray po natin ang bawat isa. Huwag mo natin kalimutan. Panalangin po ninyo ang inyong lingkod. Para po sa ating kalakasan na palaging bigyan tayo ng Diyos ng pagkaunawa sa kanyang salita. Nasa ganon ito po ay ating pong bagbulay-bulayan araw-araw. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Kami po ay lumalapit sa inyo na itinataas po ang inyong pangalan. Dahil kayo lang po ang dapat namin sambahin sa aming pong buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Maraming salamat sa mga pagsubok. Maraming salamat sa mga problema. Maraming salamat po sa lahat po ng pinagkakaloob mo sa amin. Alam po namin na ito ang maging dahilan para lalo kaming mapalapit sa inyo. Kami po humihingi sa inyo ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. We thank you very much, Lord, for you are a forgiving God. Nasa lahat po ng aming mga kasalanan, handa po kayong magpatawad sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa assurance na binigay mo sa amin, na sa aming po mga panalangin, kayo po ay laging nakikinig. Pero bigyan nyo rin po kami, Panginoon, ng patience na maghintay sa mga sagot mo sa aming mga panalangin. And sometimes our prayers ay sinasagot nyo ng hindi, dahil nga po alam po nyo ang best para sa amin. And we understand that. Because sometimes we ask amiss. Sometimes we ask like it's for our own happiness. Kaya, Panginoon, sa lahat po ng aming hinihingi sa iyo, sa aming mga requests, we pray that you may please remind us about our motives, why we are asking you about these things. But we are praying, Lord, that you may please continue work in our lives. Sa mga nakikinig ngayon at mga nanonood, we pray that you may please work. At ibigay mo po sa kanila, Panginoon, ang kapayapaan. Ibigay mo po sa kanila, Panginoon, ang kahinahunan. Na sa lahat po ng mga nararanasan nila ngayon. Do they have problems? Yes, I know they have their own problems. But you know, Lord,
And we know and we understand that you will never give us problems that we cannot bear. And you have also promises or promise that when we have these problems that will come to our lives, we will cast them all to you. Ibigay namin lahat sa inyo. Dahil nga po, Panginoon, hindi po namin po alam ang tamang paraan, the best way to handle the problems, circumstances, situations in our lives. But since you know what's best for us, that's why sinabi niyo, Panginoon, casting all our care to you. And now, Lord, sa lahat po na aming mga pasanin sa buhay, binabalik po namin sa inyo na kayo na pong bahala. We cannot do anything, Lord, but to trust you. Kayo lang po ang makapagbibigay sa amin ng kapayapaan at tamang kagalakan sa buhay. Kaya Panginoon, we pray that you please continue work in our lives, that our faith will become stronger and our relationship will become closer with one another. Hindi po kami lahat dito magkakakilanlan, but you really know, you know more, and you know exactly who we are and what we are. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami po nagpapakumbaba sa inyo. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Sa lahat po ng aming katigasan ng ulo. Sa aming pong mga nasabi na hindi maganda. Sa mga masama na lumabas po sa aming mga bibig. Patawarin po ninyo kami. And we pray that you will forgive us also for the things that we are thinking. Sa lahat po ng aming mga isip na hindi maganda, Panginoon, sa mga pinaplano namin sa buhay na pansarili lamang, na hindi po namin iisip ang kapakanan ng inyong ministry. We pray, Lord, that you please forgive us. Lord, opo, at saka sa mga ginagawa namin, galaw namin. If we have pride in our hearts, Lord, please, palitan mo po ito na pagpakumbaba o kababaang loob. Wala po kami may pagmamayabang sa inyo, Panginoon. Though sometimes we see things, the material things, as our security, but in reality, Lord, they are not. Sa inyo lang po kami magkakaroon ng kahinahunan. At sa inyo lang po kami makakaramdam, Panginoon, ng security. Dahil nga po, Panginoon, kahit gaano kami kaingat sa lahat ng aming ginagawa, we cannot deny, we cannot avoid mga tinatawag na disgrasya, mga accidents. But we thank you, Lord, sa inyong pong paggaway sa amin. Dinadalangin po namin sa inyo, Panginoon, ang aming pong mga kabarangay na may sakit ngayon, na nasa hospital, katulad po ni Chiki Alonso. Mahina na po ang kanyang katawan. We pray, Lord, that you may please boost her immune system. Sa kanya pong nararamdaman ngayon, with thy will, we are begging, Lord, that you please heal her. Gano'n din po, Panginoon, sa mga nagbabantay sa kanya, bigyan mo po sila, Panginoon, ng pasensya. Bigyan mo po sila ng pagmamahal that they need in order to cater the needs of Chiki. And we pray for her doctor, her nurses, na patuloy po kayo magtrabaho sa kanila. As frontliners, Lord, please protect them. All the medical staff, doctors and nurses. We are praying, Lord, that you will please protect them. And we pray for the situation of its everyone. And we pray, Lord, for Mami Evangeline Buendia. Patuloy pa magtrabaho sa kanya, sa kanyang chemo, sa kanyang operation, Panginoon. Pagtanggal po ng kanila pong ng kanya pong cancer sa katawan. We pray that you will continue work in her life. Ganun po, Panginoon, kay General Sharp, patuloy pa magtrabaho sa kanya. Kay Sir Dr. Nemesio Alipid Jr. Patuloy po kayo magbigay sa kanila ng cabinet recovery. Kay Manong Hilyong Asuncion, kay Benson Asuncion, and we pray also for Manang Irene Laborte, that you please continue work in her life, sa kanya pong health, at kay Auntie Marilyn Raca Alonso, patuloy po kayo magtrabaho sa kanyang buhay. Bigyan mo po sa Panginoon ng kalakasan at kagalingan, lunas sa kanyang pong sakit, and for the recovery
sa pag-maintenance po ni Uncle Sammy Alonso at kay Uncle Jimmy Alonso. We pray also, Lord, for Konsyal LD Alonso sa patuloy pong pagtrabaho niya sa kanyang sarili, sa kanyang pong katawan, sa kanyang pong kalusugan. We pray, Lord, that you please bless them. At dinadalangin din po namin sa Panginoon ang lahat po ng mga kapatiran, and of course kay Ma'am Trinidad Cabigon, patuloy pa magtrabaho sa kanya, and to the foreman of Don Ryan Gonzales, patuloy po kayo magtrabaho sa kanya, Panginoon, and all of us, Lord, sa lahat po na nararamdaman sa katawan, though we don't know really what's the situation of our body, but we know, Lord, that there are things in our body that are not good, that we don't need. So we pray, Lord, that you may please heal us. Kagaya po, Panginoon, Engineer Rudy Ramos, that you please continue working in his life, sa kanyang pong kalusugan, and all of us, Lord, that you please keep us safe and in good health. And we do pray also, and we thank you, Lord, for the birthday celebrants, that you may please help them. We thank you, Lord, for another year that you allowed to be you allowed them, Lord. Nandito pa sila, and this another chapter of their lives that they may use for your glory, Panginoon. Bless them with good health and more birthdays to come, that they may be a blessing to others, especially to their parents or to their children. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, maraming salamat dahil hindi po kayo nasasawa sa amin. Please, Lord, keep this love burning in our hearts. And hindi po kayo magsasawa, Panginoon, sa inyong salita. Hindi po kayo magsasawa sa inyo sa panalangin. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakinig ngayon at nanonood na deep within their hearts, they're asking you a favor sa kanya po mga problema, sa kanilang pong dinadanas ngayon, sa sakit ng kanilang mga mahal sa buhay, sa kanyang asawa, sa mga anak. If there are some, Lord, we pray that you may please answer their prayers. Please bless also, Lord, the businessman, mayroon po mga business, may sa mga profession, sa mga pagtuturo, sa mga teachers. Bless the teachers, Lord. Give them more patience and love to our children. At bigyan mo po sila, Panginoon, ng kalakasan at malusog na pangatawan sa ganon, Panginoon, that they can continue on by your grace, Panginoon. Maraming salamat po sa mga teachers. Bless them, Lord. Maraming salamat po sa kanilang pagpapagal, sa kanilang pong lahat ng ginagawa, sakripisyo para po sa aming mga anak, and for the future of the generation where we are now, Panginoon. Maraming salamat po. At inalapit po namin sa inyo ang mga trabaho, sa mga nabibiyahe. Please protect them, guide them always, Lord, and huwag mo pong hayaan na may mangyari po sa kanila. We trust you, Lord. At saka sa mga naghanap ng trabaho, we pray that you please provide ng trabaho sa kanila, and we pray for the frontliners spiritually, for our pastors, preachers, elders, ministers, sa lahat mo na kami mga spiritual leaders who stand and who are faithful in teaching and preaching the word to us. Please, Lord, bless them, protect them also. We thank you, Lord, for the people that you are using to bless us. Please bless them more, O Lord. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagbibigay sa amin ng lahat ng bagay na ito, dahil po you really sustain us. You are the one who sustaining us. Maraming salamat po, and we pray for our government, for our president down to the barangay, that we please continue work in our lives, to the barangay officials, and of course to the constituents, that we please continue give us that desire to follow the guidelines in order for us to be safe, Panginoon, from COVID-19. At dinadalangin namin sa Panginoon ang mga affected, mga biktima ng COVID-19, especially, and also their families. We pray, Lord, that you will protect them and give them strength, both their immune system, na sila po ay magamot, makasurvive sa COVID-19 na ito. All of them, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po na aming mga panalangin. Sa inyo lang po kami
ang maasa, and for all the kakapes, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga minamahal na sa ibang bansa, kahit saan man sila naroon, yung sa Hawaii, sa Kuwait, sa Saudi, sa Riyadh, sa Dubai, sa London, sa Canada, sa Norway, at dito po sa Pilipinas, sa Malaysia, dito po sa Hong Kong, Singapore, lahat po, Panginoon, ng mga ngayon that they are praying right now. We pray, Lord, that you may please protect them. Iyan po silang kalakasan at bantayan mo rin po ang kanilang mahal sa buhay dito sa Pinas. Maraming salamat po and all of us, Lord, here in the Philippines, that you may please continue work in our lives. Maraming salamat po. Please bless each every one of us. Bless the listeners. Bless the viewers. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang dalangin, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Maraming salamat mga mahal sa buhay, mga kape. Sa inyo pong walang sawang panalangin sa bawat isa. At maraming salamat sa Panginoon dahil napakabuti po ng Panginoon sa atin. Happy Sunday morning sa ating lahat. Ang oras po natin ay alas 6, October 11, 2020. Ayan po. 11 na naman, ang bilis ng araw. At sa mga parents na masisipag na magturo sa kanilang mga anak, sa mga kanilang mga anak na nag-aaral sa kanilang mga tahanan, sa modules, na modular, and of course sa mga estudyante na nag-online, congratulations na natapos nyo ang first week ng inyong pag-aaral sa ating pong new normal pagdating sa ating edukasyon. Ayan po, maraming salamat, and we are now in the second week. Ayan, kaya sa mga tapos na kaya mga modules, and you need to submit it. Submit nyo lang po sa aming barangay hall, o kaya hindi dito sa bahay, para maiayos na po natin yan, para may quarantine natin ulit bago babalik po sa school, dahil dumating na naman ang mga bago nyo mga modules dito sa barangay hall para sa third week. Ay ingat po tayo palagi, mga kapatid at mga kamag-anak. And I just want to update every one of us patungkol po sa COVID-19 dito po sa atin. 124 cases po dito sa Ilocos Norte, and we have 14 active na mga cases sa ating probinsya sa Ilocos Norte, and we have 109 recoveries. For praise God for that. At ang kahuling-hulihan po, yung case number 124 po natin ay taga barangay Tamdagan, doon sa Bintar. Nakuha po niya sa abroad, galing po sa Kuwait. Kaya ingat po tayo palagi. Okay, we'll proceed now to our lesson for this morning. Magandang umaga po, Ma'am Julie Natividad Viloria Colbert. Maraming salamat po, Ma'am. Ma'am Joan Reynon, Bongbong Salvador, Ma'am Anita Domingo Alonso, kay Kapitan Jerry Corpus Alonso, Auntie LC Tapawan, Auntie Daling, Manang Minda na nandyan, Auntie Elena Villarreal. Praise God. Have a blessed Sunday morning to everyone. Maraming salamat po. Edeline Garma Alonso, maraming salamat, Bes. Manong Alex, Cherry Mims Agkawili, good morning po. Maraming salamat. Kyle Gentler Put Alaba, Ma'am Alaba, magandang umaga po sa mga pulis na kasama natin sa INPPO. Maraming salamat po, Ma'am. God bless you po. Ayan, maraming salamat. So let's proceed po sa ating pong devotion, sa ating pong Bible study ngayong umaga ito. At ito po ay nakuha sa ating pong sa libro na kung saan hindi madalas basahin ng mga preachers. Ang tanong, meron ba nun? Meron bang libro sa Biblia na hindi madalas na mabasa o binabasa ng mga preachers o mga pastors? Hindi po natin nila lahat. Pero para sa akin po, ang book of this book in the Bible ay hindi po masyado napapasadahan personally sa inyo pong lingkod. Dahil nga po, ito po ay napaka sensitibong aklat. Kung hindi ko po maingat sa pagbabasa nito, magkakaroon po tayo ng kaisipang very open. Ayan, okay naman yun. It's okay. Dahil ito po ay parte ng aklaan ng Biblia,
Marami po tayong maaral dito. Marami po tayong mababasa rito na nakakatulong at makakatulong talaga sa ating pong buhay spiritual. Pero, one verse na ating pong bigyang pansin ay kagaya rin po ng aking nabanggit sa nakaraang mga araw, I think yesterday or or 2 days ago, about the little things. Kasi pag-usapan po natin ngayon, yun ang makukuha natin sa Song of Solomon. Diba? When I say Song of Solomon, maybe some of you are thinking, meron bang ganong aklat sa Biblia? Meron po. Song of Solomon. Ito po, sa chapter 2, verse 15. Dahil nga mga kapatid, napakahalaga na mag-usapan natin ito. Dahil kailangan natin ito. Dahil dito nasisimula ang gusot, ang problema sa mga tahanan. Opo. Kaya, pakinggan po natin ang sinasabi ng Song of Solomon, chapter 2, verse 15. Sa lahat na nakikinig dyan, pakinggan niyo po ito na mabuti. Song of Solomon, chapter 2, verse 15. Ito po sinasabi. Take us the foxes. Take us the foxes. Yesterday yan, di ba? Nabanggit ko sa inyo. The little foxes that spoil the vines. For our vines have thunder grapes. Ito ang sinasabi dito sa mga awitin ni Haring Solomon. Na sinabi rito, tanggalin ang mga mailap na aso, foxes, mga mailap na aso. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa Tagalog yun eh. Okay, anyway, there are foxes. Fox, F-U-X. Ayan po, mga asong mailap na galing po sa kabundukan, mga wild dogs. Ayan po. Take us the foxes, the little foxes that spoil the vines. For our vines have tender grapes. Itong mga bukid nila mga kapatid, sa mga magsasaka rito. Alam ko at naniniwala ako na galit kayo na may mga hayop. Nainis kayo pag may mga hayop na punta sa ating mga halamanan o sa ating hardin o sa ating pong mga bukid. Lalo na ngayon na hindi po natin may deny na maraming mga tao ngayon ay nag-i-enjoy sa pagkukolek ng mga iba't ibang klase ng mga halaman. Opo. At dahil dito, minsan, kung may mga hayop na pupunta, kung may manok dyan, na mga nanunuka, alam nyo, mga manok kasi kumakain ng mga halaman yan eh. Mga damo. And sometimes, mga pusa naglalaro, may mga tuta na papunta sa mga halamanan. Ano mangyayari? Atin pong silang pinapaalis. Dahil nga po ay nating maruwin, ay nating masira yung mga halaman. Now, sa ating pong talata na ating nabasa, ang sabi dito, bakit nagmamakaawa sila? Tanggalin nyo ang mga aso na yan. Pati yung mga tuta, lalong-lalo na mga tuta. Bakit yung mga tuta? Mga tuta kasi mga kapatid, ito yung mga aso o mga tuta, mga bata pa na hindi pa masyadong na-train, hindi pa maintindihan kung ano yung alis, tama na, malis ka, umupo ka, roll, hindi, yung mga stand, appear, check hands, hindi pa nila alam yung mga yan, hindi pa sila masyadong naturuan. Hindi katulad ng mga kasama nating mga aso na pwede mong sabihin, ops, dyan ka lang. Pero ang pinag-usapan dito, mga mailap na hayop, mga foxes. So, sila talaga yung maninira sa mga ubasan ng panahon yon. So, kaya sinasabi rito ni Haring Solomon na tanggalin nyo, paalisin nyo mga tuta na sumisira sa ating mga ubasan. Ikaw ba naman, may ubasan ka, masisira, edi wala kang anihin. Diba? Walang masarap na grape juice. So, ang dinutukoy po dito mga kapatid, there are things in our lives na mga malilit lang, mga tuta lang kung ating pong ihambing ang mga situation sa ating buhay, mga problema, inihambing man natin sa tuta ng mga lilit lang na bagay. Pero alam natin mga kapatid, ito ay malaking bagay na
maninira o sisira sa ating pong mga relasyon, sa ating pong pakikisama sa iba. At pag hindi po natin ito na ayos kaagad, lalaki at lalaki po ito hanggang sa maging isang away o hindi pagkakunawaan at hindi po pag-imikan, at yun nakakasira po ng mga relasyon ng mag-asawa, pati ng relasyon ng mga father and son, father and daughter, mother and son, mother and daughter, at yun dun po magkakaroon ng hidwaan sa bawat isa. So it's saying here there are many things that hinders, as well as there are little things that hinders, as well as big things. Ano yung mga bagay-bagay na ito na kailangan bigyan natin pansin, na sinasabi natin maliit lamang, pero kailangan talaga natin bigyan pansin ito dahil upang hindi na maging mas mahirap pa at mas mabigat pa ang ating pong haraping problema. In all the agencies, companies, families, organizations, napakalaga po na ito ay ating apply. Kahit po sa ating mga squad, sa ating po sa mga PNPs, may mga squading po tayo na nagaganap. In every squad, meron po mga squad leaders. At napakalaga na kailangan nating irespeto ang ating mga leaders. But it's not because we are the leaders, hindi naman tayo dapat umaksyon na parang tayo yung boss. Dahil tayo nandyan para sa isang team. When we say a team, lahat po tayo aangat sabay-sabay. Lahat po tayo magkaroon ng tagumpay sa ating ginagawa sabay-sabay. Na pag yung pinuri yung isa dahil po sa kanyang suggestion, sa kanyang ginawa, it is because lahat kayo nakikooperate. Isang team po tayo. Kahit dito po sa ating pong barangay, ganun din po. Kaya teamwork is very important. Napakahalaga po nun. Kapag bilang mga opisyal ng barangay, kailangan magkaisa at kailangan maging magandang halimbawa sa ating pong mga sinasakupan. Nang sa ganoon, sila po ay magkaroon ng respeto sa atin at mas maganda po ang patakaran o palalakaran o yung tinatawag nating manage sa ating pong barangay. At ang ating pong barangay aasenso. It will improve. There will be an improvement sa ating pong barangay. Not only that, we can also use this to companies, to businesses, di ba? Kailangan natin yon. So, we need to realize and we need to accept that magkakaroon po dapat ng pagkakaisa sa mga bagay-bagay na hindi pagkaunawaan, na maliliit lang na bagay, kahit nga po sa mga mag-asawa, normal lang po yan. Pero kailangan hindi po natin palakihin yung maliit na problema. Kaya nga napakalaga at na ating pong laging isipin yung sinasabi ng Diyos na and be kind one to another. Doon po sa Ephesians chapter 4 verse 32. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven us. Yan po mga kapatid, napakabuti, napakabait po ng Diyos sa atin. Saan ka pa? Saan pa nga pa tayo lalapit na may pinaka malambot na puso kundi ang ating Panginoong Jesucristo? Diba? Kahit gaano tayo kaloko paminsan-minsan, pinipilit natin yung ating mga gustong gawin na kahit alam natin hindi tama, pinipilit pa rin natin. Pero napakabuti ng ating Panginoon. Lagi siyang nandyan. Handa siyang magpatawad sa ating mga kasalanan. Napakalaga po niyan. Even for the teachers. Meron po kayong principal, meron po kayong leader, head teacher. Alam nyo, hindi porket ang head teacher po natin ay rough magsalita. Hindi po sabihin na i-just natin kagad yung ating pong leader. Let us remember, teamwork palagi ang ating pinag-usapan. Kaya napakahalaga na bilang mga nasasakupan ng isang eskwelahan, na you are under the leadership of the principal of the head teacher, wherever you are, you need to accept that they are your leaders. You need to cooperate. And again, sinasabi ko, it's not because you are the leader and you are the principal or the head teacher,
Hindi ibig sabihin na lahat ng yung sinasabi na sinasuggest sa kanila ay pinipilit sa kanila. Don't expect that this will come or will be done perfectly. Kailangan natin ng suporta sa bawat isa. Let us help one another. Kailangan po natin, napakahalaga po sa teamwork. Kahit saang anggulo, kahit saang agencies, kahit sa anumang grupo, anumang organizations, associations, o ano pa man yan. Kailangan natin to. And don't let these little things na maging mitsa para sa hindi po pagkakaunawaan at paghihiwalay na bawal siya. Like for example, one of the little things na masabi natin dito ay yung disagreement in the homes. Yung hindi po pagkakaintindihan sa bahay. Meron pong nakasulat sa Biblia doon sa libro ng Colossians. Ito mong sinasabi mga kapatid. Sa Colossians chapter 3, verses 18 to 21. Wives, sabi dito, wives, mga asawa na babae, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Ito ang sinabi ng Diyos, mga kapatid. Sa mga mag-asawa, kailangan ng pagkukunawaan. Opo, sa mga single dyan, siguro alam nyo rin to, pero hindi nyo talaga may apply kasi wala pa kayong asawa. Anyway, wives, submit yourselves unto your own husbands, and as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them. Huwag kayong magkaroon ng sama ng loob sa inyong mga asawang babae. Ayan. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. If we say fathers, we can connect that and we can apply that to leaders. Okay? Provoke not your children to wrath or to anger. Huwag nyo silang hamunin para sila ay magalit. Huwag kayong gagawa ng bagay. Do not provoke them. Diba? Huwag kang gagawa ng bagay na alam mo ikakasama ng loob ng mga kasamahan mo sa trabaho. Huwag kang gagawa ng isang bagay na alam mo ikakasama ng loob ng mga sinasakupan mo. So if you are a manager of a store or manager or the boss or employer of a business, kailangan maging careful din tayo. It's not because we are the source of their resources, we are the source of their yung mga sinesaldo natin sa kanila. But let us remember, this is a teamwork, di ba? Hindi porket ikaw nagbibigay ng pangailangan nila, pero tandaan mo, binibigay lang din natin ang mga nagawa nila, na trabaho nila para sa atin. Naiambag nila, naitulong nila sa atin. So, pag ginawa natin yun, wala pa tayong nagawa sa kanila because binayaran lang naman natin yung nararapat na para sa kanila. Pero if you are gracious enough as a manager or as an employer or boss, kailangan mo rin sila encourage sa mamagitan na sila. So just saying thank you, huwag kayong magsawa, maraming salamat, being my partner, biyayaan ka ng Diyos, God bless you, and give them extra. Parang ganon, di ba? Napakasaya naman nun. Pag ganon, di ba? Pero, what I'm saying is that, yung mga maliit na bagay na hindi natin pagkukunawaan, mga kapatid, huwag natin palakihingan. Katulad po ng aking example kahapon, sa mga magkakapatid, sa mga tahanan, pinag-aawayan pa kung sino mga schedule, kung sino ang dapat maghugas ng pinggan, diba? Kung kailan ba, kung ano ba ang dapat mga labahan, pag ano ganyan, mga sa bahay, mga normal lang. Sino magpupunas ng ibabaw ng mesa pagkatapos ng pagkain, sino ang magliligpit ng mga pinagkainan, di ba? Mga ganun bagay, mga liit na bagay. Nang dahil lang doon, nag-aaway-away na, hindi na nag-imikan ng dahil lang doon. Napakalit na bagay. Hindi dapat ganoon, mga kapatid. And one thing more, sa mag-asawa, hindi natin maiwasan minsan sa mag-asawa, may mga bagay-bagay na nakikita sila na hindi na nagustuhan, na yun ang dahilan na hindi pag-imik ng asawang babae sa asawang lalaki. At ganoon din sa asawang lalaki, sa asawang babae, na bigla na lang magagalit si lalaki dahil sa napansin niya sa kanyang asawang babae. But, it's not because napakalit na bagay lang naman ito. Kailangan natin itong harapin ng natawag na merong
merong tayong mga tinatawag na open na kaisipan para ma-resolve natin ng mga problemang ganyan na para hindi lalo lumaki pa. Dahil pag lalaki pa yan, mga kapatid, mas malaki na ang ating harapin, mas mahirap na ayusin. Kaya that's why it's very important for us to realize that these little things that will bother us, that will hinder the things na sa ating mga ginagawa, harapin natin agad. Huwag natin sabihin, maliit lang na bagay yan, bukas na natin harapin yan, okay lang yan. Hindi ganun dapat. Ayusin ka agad-agad hangga pag yung nandyan na harap mo na, huwag mong sabihin bukas na lang. Hindi. Ayusin na agad yan. Kaya nga sabi dun sa Biblia, sa mga mag-asawa at sa pwede rin sa lahat-lahat ito, ito siya sabi, don't let the sun go down upon your wrath. Be angry and sin not. Magalit ka pero huwag kang magkasala. Paano mangyayari yan? Paghiwalayin mo po yung tao sa kanyang ugali o sa kanyang ginagawa. Magalit ka sa kanyang ginagawa pero huwag kang magalit sa tao. Mahalin mo yung tao para maituro mo, maturuan mo yung tao ng tama. Sa ating lahat naman ng mga nakikinig ngayon, kung tayo naman yung kinorek nila dahil sa ating maling gawain o maling kinikilos, huwag tayong mag-react. Huwag tayong magre-react. Halimbawa, pag sinabi ni head teacher mo o ni principal mo, teacher, ganito, teacher, alam mo, mali yung ginagawa mo eh. Imbes na makatulong ka, ginagawa mong mabigat yung ginagawa natin, pinapahirapan mo. And you know within yourself na mali ka talaga, magpasalamat ka sa teacher mo, sa teacher mo, magpasalamat ka sa principal mo. Salamat sir, maraming salamat. At pinuna mo ang aking pong gawain. Tandaan natin, as leaders, as teachers, as parents, as managers, employers, kailangan nating matutong magpasalamat sa mga tao na mayroon pong concern sa atin, malasakit sa atin at sasabihin sa atin yung maling pagkukulang o mga pagkukulang natin. Kaya we need that. Dahil we have our own blind spots. Tama? Pero kanya-kanya tayong mga blind spots. When we say blind spots, hindi natin makita sa ating sarili, ba't makita ng iba yan? Kaya kailangan nating laging ready. Pag narinig mo yan, hindi wag kang yung mag-react. Alam mo ka na, hindi yan. Yun dapat, magpakumbaba ka, huminga ng malalim, sasabihin mo sa kanya, ay, nagawa ko ba yun? Sorry po, patawarin niyo ako. Salamat po at napunan niyo ito para alam ko ang ginagawa ko sa sunod at gagawin ko sa susunod. Ang ganda, di ba? Ang sarap ng ganun. Kaya sa mga liit na bagay na alam natin, sabihin natin maliit lang na bagay, huwag na nating hayaan pang maging aso. I mean, paalisin na natin yan. Tanggalin na natin yan. Nasa gano'n, hindi sila manggugulo. Yung maugaling ganyan, maliit na bagay na ganyan, na hindi naguguluhin yung mga o sinisira yung mga plano natin sa buhay na mas maganda para sa lahat. Diba? That's what I'm trying to say. Yung mga maliit na bagay. One also is when it comes to divisions. Okay? Disagreements in the homes, maliit na bagay, ayusin ka agad. Divisions in the house of God, yung mga problema natin sa bawat isa, tayong mga magkakapatid sa espiritu. Pag meron mga bagay-bagay, merong sinasabi ang isang tao na alam mo na paghiwalay ng bawal sa aksyonan ka agad yun. Action agad. O, DC. Action agad. Pag alam mong may ginagawa yung isang tao, meron siya nasabi, nabanggit, na bagay na hindi naman nakakatulong para sa unity ng isang grupo, aksyonan ka agad yan. I'm not saying expel yan, o I'm not saying magbabakasyon na yan. But what I'm saying is that we need to be honest enough, and we need to correct them with love. Tandaan natin yan, dapat laging may pag-ibig sa atin when it comes tayo lalapit sa kanila para i-correct natin yung mga mali. Mga kapatid, divisions daw. One more thing is this, yung tinatawag natin defeat in the heart. Opo, minsan kasi may mga tao, minsan tayo nawawalan natin ng pag-asa, wala na tayong bilib sa ating sarili,
Hindi natin alam ang ginagawa natin. May kumakatok yata. May mga taong ganun na ayaw nang magpatuloy dahil nagkamaling minsan, parang lahat na ng kanyang gagawin ay mali na lahat. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. As children of God, bilang mga tao na nagkakamali, tandaan natin to. Hindi porket magkamali yung isang tao, lahat ng kanyang gagawin ay mali. Hindi porket may ginawa siyang kalokohan, hindi lahat ng kanyang gagawin puros kalokohan. Hindi po. Lagi natin patandaan, tayo pong lahat ay tao. Tayo lahat ay tao na nagkakamali. Kailangan natin ng gabay ng bawat isa sa atin. Kaya, if we see our brethren, children, part of the family or family members who are dismayed, nadismaya sila, na-discourage sila sa mga nangyayari, we need to act na kailangan natin silang encourage. Kailangan natin palaksin ang kanang kalooban. Pag-pray natin sila. Let us, pag-pray nyo, harap-harapan. Pag-pray tayo. Padalangin natin sa Panginoon yan. Dapat ganoon. Let us always consider God in every situations of our lives. Napakahalaga po nun. Kaya, dahil dito minsan mga kapatid, maraming mga tao ang nagkakamit ng suicide dahil nga wala silang nakikitang tao na nagmamalasakit sa kanila. Kaya kailangan din natin tingnan ito. Lalong-lalo na yung mga tao na mahilig sa Facebook lang nakaharap. Doon nila tinatapod yung kanilang saban loob. Doon nila sinasabi yung kanilang mga problema sa buhay. Mga kapatid, pag meron kayong mga friend na ganyan, mag-PM kagad kayo sa kanya. Mag-PM kayo, kumusta ka? Mahal naman ka ng Diyos. Tandaan mo, mayroong plano ang Diyos sa buhay mo. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Papanalangin kita. Ganun. Let us encourage them. Every one of us, everybody needs encouragement. Tama o mali. Kaya lahat tayo, meron po tayong kahinaan. Nandyan po palagi ang diablo. Laging gumagawa ng paraan para masira ang bawat isa. Kaya kailangan nating encourage ang bawat isa. Let us share our smile. Di ba? Dapat smile tayo palagi. Sa pandemic na nga tayo, nasa pandemya na nga tayo. Nag-aaway pa tayo. Meron pa tayong panahon para gumawa ng bagay na alam mong kakasira ng pamilya. Sa pandemya na tayo, we are in the midst of this pandemic. Wala na dapat tayo pagsasayangin panahon. Ayusin na lahat ng problema. Mga maliit na bagay na yan, pagbigyan natin ng tuon, ng pansin, nang sa ganun, mas marami ang ating pang magagawa para sa Panginoon. Let us remember, we are here for God. We are not here for our own. Tandaan natin mga kapatid. Dumating yata. Simon pa tayo. Anyway, hanggang dito lang muna tayo mga kapatid. And I hope and pray na meron po tayong pag-aralan ngayon where we are encouraged. Tayo po ay napalakas muli sa ating panampalataya sa Panginoon. Magpatuloy po tayo and we will continue this tomorrow. Part of our topic tomorrow will be the continuation of this talata, itong baksang ito na ating pinag-usapan ng mga kamalit na bagay. Maraming salamat sa inyo. God bless you all. Happy Sunday morning, blessed Sunday morning. Maraming salamat po sa ating lahat. Pag-usapan ulit natin ito bukas. At sa mga nanonood ngayon at nakikinig, gusto ko lang pong kayong imbitahan sa panalangin na kung gusto mo na tanggapin si Jesus sa buhay mo, imbitahan mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo bilang yung Diyos at tagapagligtas. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, tayong lahat ay makasalanan. Tayong lahat ay nagkasala nga sa harapan ng Diyos. Hindi po natin yan may deny. At tayo nagkakasala, at dahil sa ating kasalanan, meron pong kaparusahan sa ating pong mga kasalanan. Yun po sinasabi nating kaparusahan dun sa impyerno. Kaya kailangan natin magsisi sa ating kasalanan at tanggapin si Kristo na siya ang gumawa ng lahat para sa ating kaliligtas. Si Jesus lamang ang daan, ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya lang po at wala nang iba. Wala makakapunta sa langit kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sa oras na ito, inanyayahan kita na tanggapin mo ngayon si Kristo sa buhay mo. Why not pray with me? Manalangin tayo at manalangin ka, tularan mo o sumunod ka sa panalangin ito
na nanggagaling sa iyong puso. Sabi mo sa kanya, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, sa oras na to ako'y nanampalataya sa inyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat sa kaligtasan na ibinigay mo sa akin. At mula ngayon, turuan mo ako na mabuhay para sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Manalangin muli tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng iyong katuruan sa galing po sa inyong pong salita sa Biblia. Help us today, bless us all. Maraming salamat po at sa lahat ng mga nanonood at manonood pa mamaya, mga lahat na nakinig at makinig pa mamaya. Please, Lord, bless them, protect them. And please, Lord, hear our cry, hear our prayers. Maraming salamat po sa lahat. Patuloy po nyo kayo magbigay ng kalakasan sa amin at kalusugan nang sa ganun makapagpatuloy po kami na makapagbigay po ng inspirasyon at encouragement sa iba. Maraming salamat po. Help us. Please bless every one of us. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. Atin po patugtugin na ang birthday song para sa mga birthday celebrants ngayong araw na ito. October 11, 2020. Happy birthday sa lahat ng mga birthday. At saka happy Sunday to all of you sa lahat ng mga birthday ng October. Happy birthday lahat sa inyo. At sana pagpalain tayo ng Panginoon. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang Isang pagpati mula kay Sir Ramil Regalado Candelaria. Happy blessed Sunday to all my barangay mates. Here in Zamboanga, sa Barangay Zamboanga, kay Kapitan Elmer Lorenzo, good morning Kap, sa lahat dyan, sa mga officials dyan, and to all the people there in Barangay Zamboanga. Blessed Sunday also to Kap Elmer. Maraming salamat, Sir Ramil. Yes, magandang umaga. Happy Sunday morning mga kape. From Manang Mercy Ragasa. Maraming salamat po, Manang. Kay Manong Johnson Ragasa. And kay kay Neil. At saka kay Nasning. Happy birthday. Ayan po. Happy birthday. Happy birthday, Brother Jennifer Resanya. Rosario Avero Maningas. Maraming salamat. Magandang umaga. Ivy de la Cruz, Underly Tagubin, Thomas Tagubin, ma'am, maraming salamat po. Happy birthday sa lahat ng mga birthday ngayon. Mano Rogelio and Julia Reyes, magandang tanghali po dyan sa Hawaii. Yes. Happy birthday. Manong Rasalito Lopez, magandang umaga. Ayan, happy birthday sa lahat ng mga birthday. God bless you all. Maraming salamat. February, maraming salamat. Manang Primrose, Mang Lalan, good morning. Manang Gina, Kabusas, good morning po. Ang ating pong kapatiran na naging parte ng media sa ating pong probinsya. Si Bumbo, Gina, Kabusas. Magandang umaga po, Ma'am Gina, at saka kay Manong. Maraming salamat. God bless you po. See you later in the church. Maraming salamat. Good morning sa lahat. Wala nang iba. Kay Emmy Patrick, kay Sir Crisanto Orseo, Sir. Magandang umaga po. Kay Laculin Ruth Asuncion, magandang umaga. Edwin Garma at sa lahat-lahat. Manang Susan Guarino, maraming salamat po. Aim Natalie Asuncion Olep, maraming salamat. At sa lahat-lahat ng mga nanonood ngayon, maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi. Laging nagsasabi sa inyo in everything, put God first. Unahin palagi natin ang Panginoon sa ating buhay para hindi po tayo magsisisi sa ating mga ginagawa. Lagi nating involve ang Diyos sa ginagawa natin araw-araw nang sa ganun makiiwas po tayo sa mga tukso ng buhay na tayo ilalayo sa Panginoon. So let us always put God first in our lives. Maraming salamat. Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray
for our family, for the community, for our country, and let us pray for the world. God bless you. God bless you. God bless us all. Merry Christmas. And I love you.